May bago umanong grupong namumuo sa Senado, ang tinatawag na Escudero 11. Because he's an attack dog, that's it. Nothing more than that. Kainin niya yung reconciliation niya. Pag makabalik ang Duterte, yari lahat. Hindi lang BBM, yari din ang mga Pinks. Magandang hapon mga kabisdak. Marami na naman tayong pag-usapang video ngayong hapon. Sa mga bagong pasok, pa-like agad, pa-share, pa-subscribe. Tuwing alas 6:30 na po ng hapon ang ating i-upload na video at mamaya naman alas 8:30 ang ating live commentary dito sa ating channel. At huwag po ninyong kalimutan lagi manood ng Berada Aguila tuwing alas 2 ng hapon sa DZER 1026 sa SMNI Radio YouTube channel po. Maraming salamat sa inyong pag-support. Patuplok mga kabisdak, pag-uusapan natin kung ano nangyayari ngayon sa Senado. Meron palang mga bagong grupong umuumang. Nako, naloko na. Tara na. Ano ba ang hinihintay? Umpisahan na natin ito. Aba, meron pong umuumang ngayon sa Senado. Merong bagong grupong Escudero 11 na ang layunin upang patayin ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nako, sino kaya ang mga ito, mga kabisdak? Kaya kailangan advance iyak na Laila de Lima. Hontiveros, iyak na. Tambaloslos, iyak na. Mayor Baste, muling binoljak singag ba? At tayo kay Mayor Baste, Duterte, kainin mo na lang ang reconciliation mo. Kainin mo na lang yun, awards, oh. O ito, merong nabahala. At nangangatog na takot yung Dilawan Pinklawang. Yung mga ka-Unipink ng UM. Ayon sa isang Pinklawan na political analyst ba to? Yan si Richard. Takot na takot sa kanyang komentaryo. At ang ayon sa kanya, pag muling makabalik ang mga Duterte, ay yari silang lahat. At least you know. Buti alam mo yan. Yari talaga, pag sa Bisaya, dila raway abod. Lintik lang, walang ganti. Kaya, ano bang hinintay natin? Pakinggan po muna natin si Vice Mayor. Mayor Baste. Vice Mayor na ho ngayon, di ba? Pero Mayor. Baste Duterte. Update at galit. Pagboljak kay NGUM. Update pa ito. Sariwang-sariwa para dahig Netherlands. Ito po mga kababayan ko, pakinggan po natin. Patuplok guys at pa-share din. May pag-uusap po ba kung ano yung mga priority programs ng projects ni PRD as Mayor of Davao City? Wala man, kay nangumusta lang siya sa Davao. So, yung tinanong niya kung ano status, sabi ko okay naman, yung turnout ng elections shows that they still believe in him. Kasi siya yung tumatakbo na mayor. So, tambak talaga yung kalaban despite of in spite of na ang dami nilang pera na ginamit, yung tinayuan nila yung resources ng DSWD and they claim it as their own resources as indirect vote buying, but still, you know, the Davaoenos believed in him. Ibig sabihin yan, that you cannot really topple down kung ano yung nagawa ng isang tao and trust na nag-gain niya sa mga Davaoenos. So, luckily, ako, si Duterte din, anak niya, kasama ako doon, nadamay lang ako, kumbaga, so nakuha ko rin yung boto, mostly na nakuha niya. So, yun, I'm so thankful for what's happened in the elections in Davao. Wala ba kayong napag-usapan, Mayor, kung kailan po yung panahon? Actually guys, kahit hindi sa Davao
sa buong Pilipinas, kung merong snap election, alam mananalo si Tatay Digong, landslide pa rin. Ganun ho. Popular kasi si Tatay Digong at saka maganda naman kasi ang pamamalakad niya. Mahal ng mga Filipino si Tatay Digong. Kaya wala hong panlaban yung mga kalaban ni Tatay Digong, si Nograles sa Davao, kahit billions na siguro yung gastos ni Nograles, pinipinance man yan ni Tambaloslos. Kaya ngayon si Magno tumutulong. Makapanira kay Tatay Digong para manalo daw si Nograles. Kapal nga ng mukha taga Butuan pero nandun sa Davao. Kahit sa Pilipinas, pag pwede pa lang, kung pwede pa lang tumakbo muli sa pagka-presidente si Tatay Digong, landslide pa rin ho. Tuloy, Mayor Basteo. Anong pa ni PRD? Wala pa naman. Kasi, nangumusta lang ako. Yun lang inuna ko, yung health niya, o how he's feeling. So, Mayor, what did you feel when you first saw your father? Honestly, mix ang emotions ko. Kasi, tatay mo yan He's 80 years old. Sabi niya nga 84 siya. So, it must have felt 4 years na siguro sa kanya doon na nasa loob siya ba? Hindi natin alam, di ba? So, we try to insist na 80. So, sinasabi niya 84 daw siya. But it's only been, what? A couple of months, di ba? 3 days. Yeah. So, yun. Well, I think at that age, siguro he's been a very popular former president ever since he came down. Yung wala namang nakakuha ng ganung trust rating even sa buong mundo. So I really think he doesn't deserve this. Hindi naman talaga perfecto lahat ng administrasyon, lahat ng mga dumaan na presidente, pero why would you do this to a person that he clearly na pinakita niya sa mga tao on how you love your country? So, during his term, like I said, di naman sa perfecto, but he always emphasizes the love for country. And yet you do this to him, di ba? So yun ang naramdaman ko na it's really so unfair that they did this to him. A lot of people, sir, wanted to know if the former president... Ika lang, talagang masakit ho yan. Sa isang Rodrigo Roa Duterte, mantakin mo, 90% trust and approval rating. Pagbaba niya ho, tapos ito yung sukli natin. Ginawa ho lahat ni Tatay Digong ang makakaya niya bilang isang presidente at seryoso sa dyan. Lalo na po noong panahon ng pandemya. Grabe ho. Grabe, maraming buhay ang iniligtas ni former President Rodrigo Roa Duterte nung panahon ng pandemya. Kasama na yung singiwiin kasi ilang bisis po yan nagka-COVID. Kung hindi magaling si Tatay Digong, walang COVID vaccine ang Pilipinas. Di ba, naturukan singiwiin, yung awards. Ganun ho ang Duterte, Tatay Digong. Kaya yung mga OFW dyan sa Netherlands, hindi ho talaga iiwanan nila. Hindi iiwan itong dahik hanggat hindi makauwi si Tatay Digong. Kala ganun lang kamahal ng maraming Filipino saan man panig ng mundo si former President Duterte. Siyempre nakapangpanglumo at nakakalungkot bakit ito yung sukli ng mga Pilipino sa isang bayaning Duterte. Tuloy, Mayor Baste. Active, nag-active ba siya? Kung may activities ba siya ginagawa? Because a lot also are afraid that with his age. Yeah, tama naman yung iniisip natin na ganun kasi nga matanda na siya. But siguro, I think on some days he's okay, on some days maybe not. Ganun naman ang tao, wala naman talaga consistent dito sa pagdating sa kasiyahan at sa kalungkutan, di ba? So, he's like anybody else. He's just an ordinary person at the end of the day. So, whatever, kung ano man yung mafe-feel ng mga tao na nakakulong, then he goes through with it. But he's a strong guy. He's yeah. So,
there's a lot of reason for us to be optimistic about that. Yeah. Well, this inside. So, like, yan, kasi kami, mga pamilya, nakikita ninyo naman na pumapasok kami. So, pag nakikita namin kayo, that love that you have for him, yung energy nyo dito na hindi nawawala, it goes inside. It goes inside. Kasi kinukwento namin sa kanya lahat. Ako, wish ko lang kay Tatay Digong, humaba pang buhay. At masaksihan pa niya ang pagka-presidente ni Vice President Inday Sara Duterte. At mismong maramdaman niya yung sinasabi niya na there will be a day of reckoning. At maparusahan lahat ng mga traidoros sa bayan. Darating po yan, maniwala ko kayo. Tuloy, Mayor Baste. Ito, banat ni Mayor Baste. Additional lang po, sir, may knowledge na po ba si PRD patungkol kay Tory as the new PNP chief? Ano po yung reaction niya dito? Wala man. Wala man. Sinabihan namin, pero kala ko nga pero wala man talaga yung gago na yan. Wala rin talaga yan. Kasi... Kaisa na naman. I would admire this person kung talagang he did everything with due process. Diba? But, technically, if we talk about the case or we review what happened, what transpired during yung ginawa sa kanya with KOJC and lahat, it's nothing. Wala. Correct. He's only handpicked by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. 3 ranks yung inakyatan niya. Tinalunan niya 3 ranks. And na ngayon sinasabi ni Marbil na it was based on merit. Come on, 'di ba? Okay, if it was based on merit, ganito sana 'yun. Sana legal lahat na nangyari. But since yung tao na yan nag-operate, I don't know. It's not a criminal yet kasi hindi pa man sa korte, but he behaved like a criminal. So, bigay na yan sa kanya, PNP niya, tangin na siya. Okay lang. Okay. Aray ko. Kahit sino pa naman mga Pilipino, pag bukas ang isipan sa ginawa ni Tory, mapamura ka talaga sa promotion niya. Kahit si Mayor Baste, siyempre, lalo na si Mayor Baste, na si Tatay Digong, tatay nila. Hahatake ni Tory, mapamura talaga. Bakit na-promote itong arroganting ito? Na-promote itong PNP na police na ito, PNP chief pa. Hindi sumusunod sa batas. Yung ginawa sa KOJC, lalo na ngayon, yung mga miyembro ng KOJC, ano kaya ang kanilang yung sentimiento ba? Pagkatapos pinapahirapan sila ni Tory, niransak yung kanilang mga properties, yung kanilang compound, sinira yung simbahan, dinumihan, inihian ng mga kapulisan dahil kay Tory. Grabe yung ginawa ho ni Tory sa KOJC, ilang beses ginawa niya yan. Talagang hindi karapat-dapat yung posisyon niya ngayon. Kahit siguro, ikaw, kamag-anak ka ni Tory, ikakahiya mo yan Dahil alam mo, o ikaw mismo, na kamag-anak ka ni Tory, kung anong ginagawa ni Tory nga kababuyan sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na po sa mga religious sector, KOJC. Utsak na, wala akong respeto Sipin mo yung katedral, ginawang command center, at yung eskwelahan, binutasan kasi doon daw nagtatago si Pastor Kibuloy, bunker. Nagdala ng mga gold detector ang mga buwang. Tuloy, Mayor Baste. Okay lang, Mayor. No one is impressed. Yes, thank you, Mayor. Mayor, okay lang ba may additional mga questions? Sorry nang namalikas ko. Gumama. Mayor, sabi ni Pangulong Marcos, gusto raw niya ng pagkakasundo sa inyong pamilya kahit wala namang pahayag mula sa inyong panig. Pero iginiit niyang dapat walang kondisyon ang reconciliation. Kahit nanawagan ang taong bayan na dapat iuwi niya si PRD, ano po ang reaksyon niyo rito, Mayor? So, sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba?
Kainin niya yung ano niya, reconciliation niya. Aray ka! Wala yan. He's been lying since he became president. Kita mo, tingnan nyo ha, gusto niya reconciliation. Hanggang 20 niya nga bugas, ang tudgaran, puta. Mayor, Wala din, no. He's a liar. He's a liar. Yes. He lies so much. maraming beses na. Puro kasinungalingan yung tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, gusto reconciliation. Ganito yon. Listen to me. Itong nangyari, 'di ba, pagkatapos ng eleksyon, so naratol sila, sa Binisaya pa. Parang shaken sila with the results kasi nung pagsabi niya, 12-0 papasok sila. Wala. Ang nangyari, wala, watak-watak. Correct. And we do not even know kung saan kinuha ni Bam at saka ni Kiko Pangilinan yung boto nila. Huwag na natin pag-usapan yan. Hindi mo. Unsay na, Bam? Saan mo daw kinuha yung boto mo? Kiko? Sa dagat ba? Kainin mo na lang ang reconciliation mo. Ngiwem. Hindi, no? Bakit ba kasi nagpauso ng reconciliation tapos walang condition? For what? Anong meron? Ano lang kasi yan? Publicity lang. Para kunyari lang ba, mabait siya. Kasi di ba, pinori nga ni Tunying Mr. President, sobrang bait mo talaga. Tungaw! Hindi, sobrang bait, sobrang budol-budol. Sobrang manluloko. Hanggang ngayon, 20 pesos per kilong bugas, NFA pala, animal. Pagkain pala ng hindi tao. Pagkain ng mga buhaya. Wala, yung reconciliation na yan, di naman din yung kakagatin ng pamilyang Duterte. Ngayon, sinabi na ni Mayor Basti, kainin mo yan. Kahit sino pa naman, ako nga, na supporter lang ako. Political vlogger lang ako. Talagang kung ako ang masusunod, walang reconciliation. Wala, the damage has been done. Nangyari na no? Kahit makalaya si Tatay Digong, pinakulong na ho nila ng ilang buwan sa Netherlands pa ha. Walang kaso sa Pilipinas. Nandoon sa ibang bansa, pinakulong, ganun katindi, ganun kaswapang, ganun mang-api ang pamilyang Marcos. Darating talaga ang time na sinabi ni Tatay Digong, there will be a day of reckoning. So ngayon, dahil walang reconciliation, si Mayor Basti na nagsasabi, talagang matirang matibay ho ito. Kung ma-expired ang kapangyarihan ng mga buhaya ngayon sa gobyerno, talagang yari silang lahat. Tuloy, Mayor Basti, Because, pero, di ba, yung resulta ng election, you have the administration, madumi na nga kayo maglaro, tapos ganun pa yung result na nakuha nyo. So, may mass resignation ngayon nangyari. Now, I have this theory. Ito mass resignation, sino man yung na umalis talaga dito, is Soljan Guevara, di ba? Yeah. I think that was only a smokescreen to tanggalin si Soljan Guevara kasi correct. They do not want to admit na hindi nila masagot yung mga tanong sa kanila. Mismo! And I do not know kung ano ang gagawin nito ang bagong Solicitor General for the administration. So, yan, puro PR, puro positioning, puro angling sa media, and puro propaganda. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and he's trying to man up and no. Like what PRD said, and it clearly shows ngayon midterm na ito that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang mahina siya. Mayabang pa, magsabi ng 12-0, 12-0. Talo ang mga kandidato niya. Bukod sa mayabang, iwi pa. Mahina talaga. Tama yung sinabi na ginamit na word ni Mayor Basti. Mahina. Mahinang presidente si BBM. Mahinang leader. Mahinang endorser ng mga politician. Kasi kung malakas pa ho ito,
baka nga ho mangyari yung 12-0. Ang resulta, labo-labo pa ka eh. Kawatak-watak sila, nagkanya-kanyang pangangampanya. Wala pa lang yung magic sarap ni George Garcia, walang manalo sa mga yan eh. Ang mga Filipino, madali lang naman na magtimbang kung sino ba dapat ang karapat-dapat na ibubuto ho ng mamamayan. Lalo na ho, harap-harapang pagtatraidor, pagkikidnap ng Marcos admin sa kay Tatay Digong, yan ang isa na nagpapadali sa kanila. Hindi ho po pwede na hahayaan lang ng mga Filipino ang mga ganitong ugaling traidor. Kasi pag traidor ka sa kapwa mo Pilipino, nako, mas mabaho ka pa sa malansang isda. Oh, ito, lalo na ito mga kabisdak, no. Meron palang nabubuong bagong grupo diyan sa Senado, no. So ngayon, ito ay may kaugnayan sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Patoplok nga ho guys, meron umanong Escudero 11. So ngayon yung Escudero 11, ang hangarin niyan ay patayin ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Sino-sino po ang mga to at gaano po kalakas itong Escudero 11? At bukod sa patayin yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara, ano po ang pakay ni Escudero dito? Bakit merong Escudero 11? O pakinggan po natin itong balitang ito mga kabisdak. Narito oh. May bago umanong grupong namumuo sa Senado, ang tinatawag na Escudero 11. Ayan. Ang kanila raw pakay, kill the VP Sara impeachment. Pero wala raw itong katotohanan na ayon kay Senate President Cheese Escudero. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Porsigido umano si Senate President Cheese Escudero na patayin na ang impeachment trial ni VP Sara. Ito raw ang endgame ni Escudero para makuha ang suporta ng Duterte Bloc at manatiling Senate President sa 20th Congress. Ito rin daw ang dahilan kung bakit naurong ang pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Itinanggi naman ito ni Escudero. I don't see the connection whatsoever. No. Has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition. Sa naunang proposal ni SP Cheese, ngayong araw dapat dadating ang House Prosecutors sa Senado para ma-present nila ang mga reklamo laban kay VP Sara. At bukas sana ang pag-oath nila bilang hukom at maghain ng summons para sa bise. Pero inusog ang mga ito sa June 11, isa sa mga rason ng pagbigay daan sa pagpasa ng 12 priority bills bago ang Senate adjournment sa June 14. Pero nag-react ang ilang kritiko at sinabing baka paraan lang ito para sa self-interest ni Escudero bilang SP at tuluyan ng itigil ang impeachment trial. Sa gitna ng pagkakabinbin, daw sa isang Politico report na 10. Okay, ayan na po yung Escudero 11. Kuya, para daw sa self-interest ni Escudero. Manatili sa kapangyarihan ba? Escudero 11. Sige nga, sino mga Escudero 11 yan? Senador ang sinasabing sumusuporta sa planong ilibing ang impeachment. Kabilang dito ang Duterte allies na sina Senador Bongo at Bato de la Rosa at ilang fence-sitters. Nabansagan na sila bilang Escudero 11. Kailangan ni SP Cheese ng 13 out of 24 votes para ma-retain bilang SP sa susunod na kongreso. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kunan ng pahayag ng mga senador. Pero Duterte allies na sina Senador Bongo. Okay, yung Escudero 11 muna, anuhin natin, isa-isahin natin kung sinong ito. Ito may 5 ha. Actually, hindi lang 11 to eh. Ito Escudero 11 sa 19th Congress to ha. Alinawin natin ha. Escudero 11 sa 19th Congress. Wala pa naman yung 20th Congress. Ito ay Duterte Bloc ho ito. Si Robin Padilla, Bato de la Rosa, Kuya Bungo, JBR Sito, at itong si sino yan? Si Mangga. Si Mangga. Words of Mangga nandyan. Ilista na muna natin baka tayo mga kabisdak, baka
Baka ilista nyo po. Ito po yung Escudero 11 kasi nga, baka maligaw ho tayo. Isa-isahin natin. Sino? Padilla. Sulat natin nga. Hindi natin makalimutan. Bato. Go. Ejercito. Tapos si Aimee Marcos. Aimee. So ito yung mga numero natin sa Senado. Sige nga, tuloy. Yung anim. At Bato de la Rosa at ilang fence-sitters. Nabansagan na sila bilang... Ito, si Escudero 11, kasama si Escudero. Tama? Sino ba itong isa? Si Estrada. Estrada. Tapos si Villanueva. Oy. Ano ako surprise ako dito kay Villanueva. Siyempre, Villar. Alam naman natin yung Villar. Mag-inang Villar, si Mark. Itong isa. Gatchalian? Uy, surprise ako kay Gatchalian Sige, Gatchalian. So, ito yung numero natin. Na, to impeach Inday Sara tong mga to. Ayon sa bilyonaryo, Gatchalian, Escudero 11. Kailangan ni SP Cheese ng 13 out of 24 votes para ma-retain bilang SP sa susunod na kongreso. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kunan ng pahayag ang mga senador. Pero giit ni SP Cheese, wala namang nawala sa delay na ito. Again, walang mapapabura nito, wala rin itong masasaktan. Dahil ang pinaka-pwede lang naming magawa mula't mula ay mag-issue ng summons. So walang nawala, wala rin naidagdag. Walang binawian ng panahon, walang inambagan din ng panahon. Hindi rin daw utos ng Pangulo ang pag-usog ng timeline at maigi raw na unahin muna ang mga makabuluhang panukala. Siguro naman kapag papapiliin tayo sa pagitan ng dalawang pwede nating gawin o dalawang kaling tatahakin natin, doon ka sa mas may magagawa para sa ating mga kababayan. Napagdesisyon na ito ni SP last week matapos ang isang LEDAC meeting kasamang Pangulo. Sisikapin ng Senadong maipasa ang 12 bills bago mag-break. Kabilang dyan ang isang panukalang pagbawalan na ang pogo sa Pinas. Hanggang siyam ang binilang ko over the weekend. Pipilitin namin yung nananatiling 3. Pero kahit may June 11 proposed date na, hindi guaranteed na tuloy ito. Kaya nga. Sa huli, ang plenaryo kasi ang magdedesisyon tungkol dito. Kung may magmosyon na ipahinto ito, idadaan ito ng Senado sa pagboto sang-ayon sa Senate rules. Sa dulo, ano man ang opinion nila, miyembro man sila ng Senado ngayon o hindi, ano man ang opinion ko bilang tagapangulo ng Senado, sa dulo, ang susundin naming lahat, ang desisyon ng plenaryo ng mas nakararami. At sa oras na magtapos ang 19th Congress, ang 20th na ang bahalang magdesisyon kung tuloy ang paglilitis. Kung di man nila ituloy, wala rin naman daw violation dahil may sariling kapangyarihan ng bawat kongreso na hindi pwedeng i-bound ng naunang termino. Hindi pa nga opisyal na nagsisimula ang impeachment trial. Tila nauudlot na ito. At sa gitna ng pagkabinbin, ang tanong ngayon, tutuloy pa ba ang presentation ng articles of impeachment sa huling araw ng sesyon o kailangan ng umpisahan muli pagpasok ng 20th Congress? Wala na! Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Iyak na si Dilima! Narinig yung sinabi, no? Na balita. Pag may mag-motion na dapat nang i-dismiss itong impeachment, ay pagbubutuhan yan. Ngayon, pagbubutuhan yan, mga kababayan ko, ng mga senador. So ngayon, may numero ho tayo. Anong mangyayari dyan? Excuse me po. Okay. So ngayon, itong Escudero 11 na sinasabi ni Chis Escudero, siguro pang 11 siya. Escudero 11. 10 lang na dito, di ba? Si Padilla, ito 19 Congress, Bato, JB Ejercito, Aimee, Estrada, no? Villanueva, Villar, 2 Villar, no? Mark Gatchalian. 10 sila dito, guys, no? Ito yung Escudero 11. Sino ba yung pag-11? Wala man Bato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 lang yung pinakita nila Pang-11 siguro si Escudero. Escudero 11. So, itong mga manok na to, itong Escudero 11,
ito yung sure na ayaw ng impeachment, no? Ito yung magpapahinto. Baka kasama na dito si ano? Ay, kaso si ano, ito yung mga kukontinuous sa ano sa next Congress, sa 20th Congress. So may 11 na pong pondo na ayaw sa impeachment sa 19th Congress. Wala pa dito si ano, yung dalawang Cayetano, si Pia Cayetano, wala pa. Pero ito, numero ni Escudero, ang kapalit nito, pagbuto siguro sa kanya bilang magiging Senate President muli. Ito yung numero niya eh. Parang bargain ito guys. Sabi siguro, sige, kami, buboto sa'yo na magiging next president kami, mga Duterte Black, basta. Wag mo nang ipagpatuloy itong impeachment kasi malaking gulo lang yan. Ngayon, dinidelete ni Escudero, narinig mo yung sinabi niya. Pag merong mag-motion na ipatigil ang impeachment, ipadismiss, pagbubutuhan. So, nangyari po, ginawa po yung kagahapon ni Tolentino. So, patay na talaga ang impeachment. Wala na ho tayong magagawa dyan, Laila de Lima. Pero sa kabilang banda, numero ito ni Escudero para ma-retain muli sa pagiging Senate President. Sa bagay, kung yan naman ang diskarte ng PDB, walang problema para wala nang pag-uusapang impeachment. Labang kay Vice President Inday Sara Duterte. So may numero ho tayo. O pagdating sa 20th Congress, ang pag-usapan na lang siguro dito sa Senado ay impeachment naman labang kay BBM. Para magbumirang. Na yan ang kinakatakutan ng kanyang mga kakampi. Na kanyang mga elipures, lalo na mga pinklawan, na baka na pag makabalik umano ang pamilyang Duterte sa kapangyarihan, makabalik man talaga, ay yari silang lahat. Naka! Yari mo lang! Talagang yari! Mukhang legit po yung Escudero 11. Tingnan mo si Bato, nanunumpa kay Escudero. Please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name. I. Ayan, may tumawag. Noon siya, may pa dyan siya, Stop muna daw, Ayan, kasama sa Escudero 11, si Bato. Please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name. I, Ronald Marafon de la Rosa, having been elected to the position of Senator having been elected to the position of Senator of the Republic of the Philippines. Okay, tama na yan, Senator Bato. Tama na nang nakita namin na kasama ka sa Escudero 11. Sa politiko sa Senado, talagang laro-laro ito, guys. Sipin mo, bigla na lang nagiging kakampi natin dito si Villanueva at saka si Gatchalian. Alam ko naman, Gatchalian, tuta yan ng mga Marcos, pero ito kasama daw sa Escudero 11, So, yung Escudero 11, ito yung gustong magiging Senate President si Escudero. Pero kung ako namang PDP, Duterte Black, laruin ko na rin ho ito. O sige, boboto kami sa'yo, basta itigil na yung impeachment. Matigil na yung impeachment, pagdating ng 20th Congress, Nick Mochis. Gawin namin Senate President si Calvo, si Bato, si Bungo, si Rubin, Marcolita. Kaya yan, tablahan niya, awards. Tingnan natin kung ano po mangyayari kasi medyo nagkanya-kanya na ngayon ang mga alipores ng IWM at kanya-kanya ng hanap ng numero. Ang mga kalabang kasi nito, si Tito Soto. So, tingnan po natin, mas maganda, para sa akin, baka pwede, mga Duterte Black, kayo naman yung magiging Senate President, pabalik-balik Tito Soto, puta, ilang dekada na yan. Magiging Senate President, meron ba? At ito, pag ang Senate President ay napunta sa Duterte Black, tibag silang lahat. Tingnan mo.
na itong kinakatakutan ng Pinklawan na ito, nayari silang lahat. Mukhang mangyayari po talaga. Takot na ito. Alalang-alala na eh. Ito, pakinggan natin, oh. And not to mention the accountability issue. Pag makabalik ang Duterte, yari lahat. Hindi lang BBM, yari din ang mga pinks. Right? Oh, yari talaga kayo. Excuse po. Pag nakabalik daw, yari daw lahat. Hindi lang si BBM, pati sila, mga Pinklawan. Bakit ba kayo mayari? Kasi nga, alam nyo may kasalanan kayo ng mga Duterte. Kaya ngayon pa lang kinukondisyon nyo ng mga sarili nyo, nayari kayo. Tama lang yan, nasa isip ninyo na mayayari kayo. Kasi yan naman talaga ang mangyayari sa 2028. Sige nga, tuloy oh. Akbayan is gonna be red tag right and left. The Dutertes are back. You think Sara will forgive Akbayan for being the first sponsor of the impeachment against her? So, yari kayo ngayon, Akbayan. Joke na. Balik na naman sa riha si Disaba. At si Castro, hihimas rihas na kasi convicted man yan. Patay talaga kayo, Days. Magsama-sama talaga kayo sa rihas. Ang galing din tong political na analyst na to na Pinklawan. Alam niya ang parating na kapahamakan sa kanyang mga kauri. Kanyang mga kakulay. Si Dilima, talagang babalik yan. Si Castro, matik, kulong na. Itong si Hontiveros, pagdating ng 2028, panigurado, himas rihas din to. Maniwala ho kayo. Alala na, ubus talaga kayo doon. You think Sara will be nice to them? Absolutely not. You think the DDS will be fine with the power sharing with the pinks for 2028? No. You're talking about seventh circle of hell. If the comeback thing happens, and it's going to be like que horror for everyone. It's going to be que horror for everyone. Why am I more Italiano? I'm just kidding. I spelled Italiano ka ba? Dilobyo parating sa inyo. Merong paparating na Yolanda. Kaya paghandaan nyo na. Dahil hindi nyo po ito kayang ilagan. At matik ho ito'y tatamaan kayo ng signal number 10. Na Yolanda may kasamang tsunami. Na kayo lahat mga Pinklawan, Dilawan, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, yari, ianod kayo sa baha. Alala talaga sila. This out. Okay? Gets kayo mga pinks na kaibigan natin have every legitimate reason to be pissed off and angry and want to hold the Marcoses accountable. But, believe me, pag nakabalik ang mga Dutertes, yari lahat. Yari lahat. And ayan na, pag makabalik, believe me daw. Pag makabalik ang mga Duterte, yari lahat. Putay na, wala ka nang magawa dyan, tol. Tama sinabi niya, si Inday Sara, sa tingin nyo maging mabait sa inyo. Hindi. Kung gaano kayo kasama sa mga Duterte, mas mahigit ang sukli dyan ni Vice President Inday Sara Duterte. At mukhang mabaliktad ang impeachment, Kasi may numero tayo sa 19th Congress. So, ibig sabihin, pwede po nating kukuning numero ito. Padilla, Batugo, Ejercito, Jaime Estrada, Villanueva, Villar, Mark Gatchalian. Pag tinignan mo, pag tatawid na tayo ng 20th Congress, mas malawak pa ang numero ng Duterte Black. Mas malawak pa. Mas marami pa. Kasi may bagong mga senador. Ngayon, ano ang mangyayari sa kapalaran ni NGWM, Pinklawan, komunista,
bubunista. Aba, tumpak dito itong political analyst ng Penklawan. Yari silang lahat. Mag-migrate na lang uli kayo. Magsipunta na lang kayo sa ibang lugar, hoy. Wala na, sure na kasi BP Sara, walang kalaban. Sinong itatapat? Si Bam? At saka si Kiko? Reyes Antivirus? Leni Robredo? Puta, malayo. Wala. Tambalos-los, lalo na. Ganon talaga yan. Wither lang. Parang nakikita ko nga, parang ang bilis lang ng tao, no? Paano kasi hindi bibilis? Halos busy sila sa mga Duterte. Tayo, busy rin tayo sa kakadipinsa. Sila busy sa paninira. Kunti na lang. Pagdating next year, 2026, positioning na. Magsitalunan ng mga buhaya sa crocodile farm. At talagang magbalimbingan tong mga to. Magsipsipa naman kay Vice President Inday Sara Duterte. Mangyayari po talaga yan, sir. Hindi na natin pag-usapan yung impeachment labang kay NGM kasi mangyayari man yan. Yung 2028 na lang, expired kayong lahat. At kung ano po ang ginawa ho ninyo sa pamilyang Duterte, sa mga Filipino, dapat yun yung bayaran. Ayan po yung kinakatakutan ng mga Pinklawan, Dilawan, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Agba na kapag umano ay makabalik ang mga Duterte, yari silang lahat. Automatic po yan. Wala pong question yan. Ginusto po ninyo yan. Trinaydor po ninyo ang pamilyang Duterte. Ganyan po talaga ang sukli ng mga Duterte para sa inyo. See you po muli mamaya alas 8:30 mga kabisdak. Live commentary dito sa Bisdak Pilipinas. Pa-like, pa-share, pa-subscribe. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong mga Pilipino. Bisdak Pilipinas! Naman. God first. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat.